Mahigit 300 taon na mula nang sakupin ng mga Kastilang konkistador at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nagmistulang batas ang kanilang mga salita na sinunod ng buong kapuluan. Ang sinumang sumuway ay malupit na pinapahirapan at pinapatay. Ito ang 1872 Cavite Mutiny. Sumusobra na sila at ang kanilang pamamahala sa atin. Bakit? Pati na rin ang ating mga buwis na pilit itinataas sa atin at ang ating mga pribilehiyo na gustong alisin sa atin. Dapat ba tayong manahimik at hayaan na lang na mawala ng karapatan ng ating sariling bansa? Ngayon, tayo ay lalaban para sa ating karapatan at kalayaan. Ika-20 ng Enero sa taong 1872, naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng Pilipinong manggagawa sa arsenal laban sa Kastila sa bayan ng Cavite. Sa inaakalang matagumpay na pag-aaklas ng mga Indio ay nabigo sa kanilang pag-aaklas, at dahil dito uminit ang galit ng mga heneral ng Espanya at kalaunan ay nadawit ang tatlong pari na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Deberíamos abolir los derechos de los trabajadores filipinos y castigarlos. Y también debería morir el autor intelectual de la rebelión. Parece que los indios estaban preparados para crear su propio y sacerdotes. Pero fracasaron. No permitiremos parroquias gobiernen y debemos. Inakusahan ang tatlong pari na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora bilang isa sa mga nag-udyok at sumuporta sa pag-aaklas ng mga Pilipinong Indio laban sa mga Kastila. Sa mga pari, ako si Soledad, tagapagbalita mula sa La Gaceta de Manila. Narito ako tungkol sa kakasangkot ng inyong mga pangalan sa pag-aaklas na naganap sa Cavite. Lukura! Wala kaming kinalaman sa pag-aaklas na yun! Pero naka-official na ulat na nagsasabi kayo ay may kinalaman. Hindi totoo yan! Lahat ng sinasabi nyo ay pawang kasinungalingan lamang. Hindi namin alam kung sino ang umatake sa mga Espanyol. Bien, estamos diciendo la verdad. Hindi namin yan magagawa. Ika-17 ng Pebrero sa parehong taon, hinatulan ang tatlong pari ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng paggagarote. Mamatay akong mali sa aking budi. Wala akong kasalanan. Dahil sa pangyayari na naganap sa Gumbursa at ang paglimbag ng Il Filibusterismo ni Rizal, unti-unting nagkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino. Dahil dito, naganap ang makasaysayang 1896 Philippine Revolution, kung saan pinamunuan ito ni Supremo Andres Bonifacio. Matapos mabunyag ang katipunan sa pamahalaang Kastila noong Agosto 11, 1876, nagsimulang umalis sa Maynila sina Supremo Andres Bonifacio at daan-daang katipunero. Nagtipon sila sa Pugadlawin upang magdesisyon kung sisimulan na ba ang malawakang himagsikan. Dapat na magkaisa tayo upang ituloy ang himagsikan. Dapat sa pamahalaang umaalippusta at nagpapahirap sa ating bayan. Matagal ko nang hinintay ang revolusyon na hindi dahil kay Supremo hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob. Oo, isa pa. Kailangan natin magpalakas upang mas lumakas pa ang ating pag-aklas. Siyang tunay at para sa bayan. Kailangan ko iparating ang naghihimagsikan. Kuya, ba't naparito ka? Naparito ako upang balaan ka. Balaan saan? Narinig ko ang mga manggagawa. Balak nilang mag-aklas, mag-iingat ka. Diyos ko, bakit hindi ka magsabi sa gobernador? Dahil sa takot ni Honoria ay nagsumbong siya sa Madre Superiora at hanggang sa nalaman na nga ng mga Espanyol. Agad na nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga Espanyol hanggang sa natuklasan na nga nila ang pinaplanong himagsikan ng mga katipunero. Masdan nyo ang kapirasong papel na ito na umaalipin sa ating bayan. Ilabas niyo yung mga sedula. Punitin!
Ang pagpunit ng sedula ang nagsilbing formal na deklarasyon ng paghihiwalay sa pamamahala ng Kastila at ang hudyat sa paglulunsad ng himagsikang 1896. Andres, hanggang kailan tayo magtatago? Hanggat kinakailangan, Oryang, hindi ko hinangad magwatak-watak ka ng bayan. Pero Supremo, may nabalitaan akong paparating si Naponson. Hinahanap pero nila sa utos ni Aguinaldo. Kung ganun, ipagtatanggol natin ang ating dangal. Hindi ako taksil. Sa ngalan ng pamalaang revolusyonaryo ni Pangulong Emilio Aguinaldo, inaaresto ka namin, Andres Bonifacio. Pamahalaan? Paano naging revolusyon kung kapwa nating mga Pilipino ang inaapi? Andres, tama na! Kuya, sigiriya ako! Andres Bonifacio, ikaw ay pinananatangan ng pagtataksil sa pamahalaan. Ano ang masasabi mo? Ako ay lumaban para sa bayan, hindi para sa kapangyarihan. Kung ito ang kapalit ng aking pagmamahal sa inang bayan, handa akong tanggapin. May naghahanap sa iyo, Presidente. Emilio, alam kong batid mo ang nangyari. Narito ako para sa aking asawa. Para mo ng awa, tulungan mo kami. Nais mo ba tulungan kita? Kung ganon, hindi ko gagawin yun ng walang kapalit. Emilio! Kuya, patawarin mo sila. Ang bayan ang patawarin nila, kapatid. Ninyo ang inyong mga sedula! Punitin! Hanggang kailan tayo magtatago? Uy, sabi mo lang, Para sa karapatan! Para sa karapatan! May sabi na ako'y mahal mo rin. Ano yung sabihin ka? Tumingin sa akin, love. Lanes! Ouch! Ouch!